Guys, for today's video, pag-usapan natin ay si Ownbank. From one of the highest interest savings account, bumagsak na siya. From 6% down to 5%, now down to 3.8%. Hindi ako masaya sa news na to, pero kailangan ko itong i-share sa inyo para malaman nyo. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Yung ginawa ko na yung videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So nasabi ko na sa inyo, effective April 9, 2025, from 5% interest rate down to 3.8% for the base interest. Wala ganun talaga. Sabi naman natin, dati pa na these are promotional interest. Now, na-meet na nila siguro ang required depositor nila. That's why, from 5%, bumaba na siya sa 3.8%. Basahin natin yung buong announcement nila kasi hindi lang naman yung savings ang nagbago, pati yung time deposit. Sorry guys, I stand corrected. Effective April 8 pala. 2025, 11 a.m. Ownbank will update their interest rate for deposit products. Please see the details below. Okay. Yung Own It, which is yun yung interest bearing nila na savings, is 3.8%. Yung Own Wish, 5.55%. Yung time deposit na 15 days, 4.3%. Yung time deposit na 30 days ay 4.8%. Yung 90 days ay 5.8%. And then itong 180 and 360, buti naman hindi nagbago at 6% and 6.5% respectively. Given these changes, natitirang feature na gusto ko na lang dito kay Ownbank ay the free bank transfer and the daily crediting of interest rate. Actually guys, siguro medyo mag-1 month na rin nang I already moved out my money from Ownbank. Binalik ko siya kay SeaBank. Siguro napansin niyo yun from my last video about Ownbank and SeaBank, wherein I compared the two and I'm parang leaning towards with SeaBank during that time. And yeah, during that time, I decided to use SeaBank completely. Pero don't get me wrong guys, naging malaking tulong sa akin si Ownbank in terms of interest and bank transfer. Pero kasi, hindi naman ako nagba-bank transfer ng more than 15 times per week. So, naisip ko na tamang-tama lang yung pag-switch back ko kay SeaBank kasi si SeaBank kasi may 15 free bank transfer. And nasabi ko rin naman sa inyo dun sa video ko sa comparison natin na yung mga account numbers na pagbabayaran ko, bills, rent, etc. ay nakasave na doon. So, ayoko na maglipat, baka may mamali akong number sa paglipat. Kaya hinayaan ko na sa SeaBank at binalik ko doon yung cash na meron ako. Apart from that, wala na akong nakikitang mas okay na feature kay Ownbank. Dahil kasi hindi rin naman ako nagta-time deposit. Pero kung magta-time deposit po kayo, well, given that rate, okay na okay pa rin po ang interest na binibigay ni Ownbank compared sa mga ibang savings or online banks. Si SeaBank po kasi wala po siyang time deposit currently. Yeah, kung mahilig po kayo mag-time deposit, well recommended pa rin naman po itong si Ownbank. Pero kung you need your funds na liquid anytime you can get it, masasuggest ko po si SeaBank over Ownbank this time. Nagtataka rin po talaga kung bakit po siya nangyayari ngayon. Sinilip ko po ang financial statement ni Ownbank na available po sa BSP website and ipapakita ko po siya sa inyo ngayon. Ang masasabi ko po, matatag pa rin naman po itong bangko na to. In terms of ranking ng mga rural banks, si Ownbank po ay number 7. Pasok po siya sa top 10 ng mga rural banks as of December 31, 2024. And marami po sila. Given that, hindi po siya nakakakaba na magbangko po with Ownbank. Kung mapapansin nyo po dito, meron po siyang 7,799,000 na asset. Pang-pito po siya, while si SeaBank naman po ay pangatlo na may 38,560,000,000 na asset. So makikita po natin na with this ranking, natatag naman po itong Ownbank as a banking institution. Yun nga lang, mas mataas ang asset ni SeaBank currently. Balik po tayo sa balance sheet ni Ownbank. So makikita po natin dito si Ownbank, yun nga, 7,799,000,000 yung kanyang asset, which already includes the deposit from depositors. Pero from Q3, nag-jump po ang kanilang asset from 6.5
billion to 7.8 billion, di ba? During that last quarter, December, siguro marami ang naglagay ng pera kay Own Bank because of their 13-month pay. So, tingnan po natin yung liabilities nila. So, meron silang total liabilities of 7.6 billion kasi, yun nga, yung malaking chunks po dito ay galing sa mga depositors. So, yung pera na dineposit ng mga depositor ay nagkakahalaga ng 7.12 or 7.13 billion. Yun nga, compared sa Q3 na nasa lang, 5.97 billion. So, malaki rin po talaga ang ginamp ng mga nagbabangko kay Own Bank. So, in total, after deducting the liabilities from the asset, meron po silang natitirang around 195 million pesos na equity. Equity, ito po yung combination ng capital, other asset, etc. So, parang yun nga, asset minus liabilities, yun po yung matitirang equity. So, with that 195 million for a bank, sa tingin ko po medyo maliit siya, pero for a rural bank naman po kasi malaki-laki na rin po siya. Ang worry ko lang po dito kasi since online bank na sila, rural/online bank na sila, dapat siguro mas malaki-laki pa yung matitirang equity sa kanila para malaki po yung wiggle room nila in terms of expanding, etc. Pero in terms of yung pera naman po na binabangko natin, kaya naman po nilang maibalik yon or kaya masuportahan maibalik because malaki po ang asset nila. Possible po na kaya nagbaba sila ng interest nila is because yung 7 billion na deposit kailangan mag-earn ng interest, whereas yung equity nila is mababa na lang, which is kahit paano yun na lang yung remaining na pera nila, doon nila kukunin yung ipambabayad nilang interest. At the same time, doon sa mga loan portfolios nila kapag nagbabayad yung mga nangungutang sa kanila. Pero commercially guys, wala pa pong credit card or loan facilities online si Own Bank. Thus, hindi pa nila napapaikot yung mga deposit natin talaga sa kanila. Kaya maybe it's one of the reason kaya nagbaba sila ng interest rate. So I hope na bigyan ko po kayo ng information about these changes kay Own Bank and their financial standing right now, and at the same time yung possible reason kung bakit nga ba sila nagbaba ng interest rate. So for our question of the day, actually hindi ko alam kung bakit hindi pa sila naglalabas ng mga loan products nila online, wherein pag naglabas na naman sila ng mga loan products nila, is malaking tulong to para kumita lalo yung kumpanya nila, yung bangko. Kasi ang gagamitin nila dyan is yung mga deposit natin, ipapautang nila sa mga kliyente nila. So sa tingin nyo, ano yung reason kung bakit nag-hold back si Own Bank na magpautang ngayon? Kasi ang tagal na nila online, pero hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas yung mga loan facilities nila. Sa tingin nyo, bakit kaya? Ano yung nag-hold back sa kanila? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay Yunshin at Yunshin. Sabi niya pa, shoutout idol, Sean Cubs ng Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat. At Yunshin or Sean Cubs ng Santo Tomas, Davao del Norte, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!